Magandang araw mga kaibon. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Lucas D. De La Cruz, first champion ng National Race Abuy Challenge. Halika, samahan nyo ako. Check natin bakit maraming nahuhumaling sa hobby na to. Stay tuned nga pala kung first time mo mapanood ang video na to. Don't forget to like and subscribe para maging update kayo sa mga susunod nating mga episodes, tsaka para manalo na rin ng ating raffle bird. Una ako nagkaroon ng kalapate noong 2007. Di pa ako nagkakarera noon. Nakabili ako kay Rick. Hindi ko matandaan na yung apelido, pero kung yung mga taga Novaliches kilala nyo to eh. Siya yung may pet shop malapit sa pagitan ng Holy Cross tsaka sa Uyo. Sadly, nung time na na-hold up yung pet shop niya, nabaril yung alalay niya ron eh. So namatay. Nag-stop siya sa pagbebenta ng kalapate ron. Pero maganda yung mga kalapate niya eh. Newbie pa lang ako, nakapagpauwi na ako ng apari nun eh. Tapos shoutout nga pala Rick, pag nakita mo itong video na to, sana pag nakita tayo ulit, kapag-acquire ulit ako sa ng ibon. Kasi wala na eventually yung mga lahi mo sa akin eh. Hindi pa ako marunong mag-keep ng mga linyada or mga kalapate nun eh. So at least ngayon medyo natutunan na natin. 2010, first time kong na-meet yung mentor ko, si Angela Lofi, Ariel de los Reyes. Shoutout nga pala po sa Ariel. Pabait na pansir niyan. Mga tropang Novaliches. Yan. Yun, nagpasuksok ako sa kanya ng mga ibon. Tapos, yan, matapos yung mga ibon niya, dumudulo. Kapag patapos ng apari ng Santa Ana. So yung may sa newbie, mahirap kasi dati, nangangapa ka, hindi mo alam kung anong ibon gagamitin mo, hindi mo alam kung anong gamot gagamitin mo. Unlike today, medyo mas madali para sa mga newbie ngayon. Marami ng available na mga ibon, lahat na i-advertise na sila sa YouTube, sa Facebook, sa mga libro. Tapos mas maganda kung may mentor kang makukuha, at least hindi mo na kailangan daanan yung mga pinagdaanan namin na nangangapa kami sa dilim. Tapos minsan magbabasa-basa ka sa mga comments sa Facebook. Masama pa niyan, yung maraming may hindi naman nila alam talaga ang ginagawa nila. Sila pa yung komento ng komento at nagsasalita kung anong tips na which is taliwas naman sa katotohanan. So payo ko sa mga newbie, mag-acquire kayo ng magandang ibon. Ngayon, kung meron kayong makukuhang mentor na magtuturo sa inyo ng maayos na sistema sa pag-iibon, mas maganda. Ngayon, kung wala naman, marami naman tayong available ng mga YouTube tutorials, mga articles. Huwag lang tayo magbasa sa mga YouTube and Facebook. Marami pong articles dyan, hindi lang sa mga local fanciers, kundi sa mga international fanciers. Makakuha kayo ng tips doon. Kasi basa-basa lang eh, hindi... kadalasan kasi ngayon sa mga millennials, pagka may gustong malaman, magtatanong sa Facebook, paano kung yung sumagot sa'yo, mabaldog din mag-ibon, edi baldog na rin kalalabasan ng pag-iibon mo. So ganda rin siguro, magbasa ho tayo ng mga articles sa mga international fanciers, at least doon proven, tested, and then i-apply na lang natin sila, yung mga applicable dito since iba ang klima sa kanila at iba ang klima sa atin. Iba yung sistema nila at sistema natin. Kunin lang natin yung mag-work sa atin. Ganun din, basa-basa ng mga comments sa mga veterano. Tsaka, mas maganda, pag na-meet nyo yung veterano, una yung tatanungin, ano nga ba yung ginagawa nila, kung paano sila nanalo. At least, nakaka-pick up tayo. Nung nanalo ako ng abuyog, last time, honestly, hindi ko ina-expect na mananalo ibon eh. O, titingnan nyo naman, lit-lit lang ng lock ko. Ayan o. Ayan sila. Tapos meron ako isang breeder cage. Diyan ako nagbibreed ng ibon. During that time, hindi pa nga ito breeder cage eh. Ang mga double cage pa lang yung mga gamit ko dati. So 4 na double cage. Tapos ayun, nung umaga parang nagbabadya pa kamalasan nun eh. yung SIM card ko na pang text nasira pa. Tapos yung ibon na ikinarga ko, si Maximus nga, mamaya pakita ko sa inyo si Maximus. Nung umuwi siya ng Calbayog, nagkaroon pa siya ng going light. So, nirecover ko pa siya sa kasamang palad, karga ng Tacloban. Talagang mapayat pa yung ibon, tatay pa ng basa. So, hindi ko siya naikarga nun. Pero ang naikarga ko yung kasamahan niyang umuwi ng Calbayog,
nawala siya sa Tacloban na yung kasama niya. So nag-iisa na lang ibon natira. Nung time na ikinarga ko yun sa Nutrena, dahil sa Nutrena pa yung loading station pagdating na Buyog, naka-sesto box lang yun. So pagkarga ko, as usual na ginagawa ko, pagkakarga, kuha ng papel kung saan magte-text o instructions na gagawin during the race. Tapos, alis na ako kagad. Ako nagtatagal ng 5 minutes sa loading station usually kasi. Ganun din, nung umaga nung linggo, second day no race nung Buyog, around 11:57, bumagsak yung ibon. May kausap pa nga ako sa telepono nun hindi ko na-expect na uwi ibon, napatambay lang ako rito sa loob. In-expect ko kung uwi man siya, if ever, mga bandang alas 2, alas 3 na ng hapon. Pero yan, 11:57, nag-clock yung si Maximus. During that time, hindi ako nakamonitor sa mga sa race nun kung hindi ako naka-online or what. So, basta alam ko, nag-clock lang ako. Hindi ko alam kung may dumating na or wala pa. Maya tumawag si Boss Eddie Noble. Look, sabi niya, Luas, showbird mo yung ibon mo. Tapos, may kako pang ilan ako, boss. Yun, sabi niya, basta showbird mo lang yung ibon. Ngayon, ginawa, pinakain ko lang yung ibon, pinainom. Tapos, sinowbird ko na. Unang showbird ko dito sa Santa Quiteria. As usual, yung pinaglagyan ng sesto box, hindi yung daladala ko doon. So, along the, pagdating ko sa Santa Quiteria, sa MMFC headquarters, doon nalaman ko may dumating na, mga around 1 hour na yun. May pangalawa at pangatlong dumating na So, nakakatuwa naman kasi sa dami ng magagaling na ibon, sa dami ng magagandang ibon, mga big time ng fanciers, mga Lofman sila, lahat kompleto, sargado sila, mga gamot, may sariling sasakyan pa nga iba pantos. At least lumusot yung ibon natin. Ayun, tatlo lang kami nag-clock during that time. Yung pang second, si Sir Ferdinand Chua, PHA player din, isa sa mga bigating player natin dito sa Pinas. Tapos yung pangatlo, si Jude C. Si Boss Jude C. Saludo po ako sa inyo, sir. Ito talaga si Boss Jude C. Magaganda mga hawak na itong Luis ng mga ibon every year nananalo talaga ito halos sa MacArthur, sa PHA, na Abuyog talagang. Pag umuwi ibon niya, uwi rin talaga ibon niya. Bilib ako dyan kay Boss Jude C. kasi napaka-humble na tao. Although di ko pa siya na-meet personally, pero maayos kausap sa messenger yan. Pag tinanong mo, sasagot talaga siya. Tandang-tanda ako noon, nagkaroon ng smash race sa MMFC. Sorsogon lap yata yan, wala halos umuwi ibon. Talagang umuwi yung nag-iisa niya. Kaya kung nasa China ka man ngayon, Sir Boss Jude C, shoutout po sa'yo. Ito na po si Maximus natin. First champion ng National Abuyog Race Challenge. Car winner po siya na Hyundai Accent. Brand new Hyundai Accent. Last time, binbreed ko to. Ganda pagkakabreed, ganda preparasyon. Within 4 days, nag-itlog na kagad yung kapares niya. Healthy naman yung mga inakay. Baka bukas makalawa, lalagyan natin sila ng singseng. Check natin kung pwede natin ingat. Ito naman yung kanyang kapares, si Princess Jo. Blue bar pencil neto. Straight band. Kagandahan dito, recently acquired lang to sa love ko. Champion siya ng MMFC All Bird category sa South. Kaya ako nagustuhan ng ibon na to kasi nag-iisa lang siyang isinali nung may-ari So kung mananalo ka talaga regardless kung isa lang ba isinali mo or marami isinali. By the numbers of course, mas maganda, mas marami kang i-entry. Disadvantage lang nun, kung katulad sa natin na hindi naman tayo mga big time cheers, limited lang resources, medyo mahihirapan tayo pag marami tayong entry. At least kung konti lang entry natin, mas matututukan natin. Yun nga lang, patataasin talaga natin yung quality ng pagpili natin ng ibon nun. Kasi kalaban natin, mas magaganda rin mga ibon, mas marami pa silang ibon. Yung mga kanya-kanyang Lofman pa, may mga taga-alaga talaga yung mga ibon So ayan po si Maximus natin. Bloodline ni Maximus, from the father side niya is John Arden. Mga acquired yan or ng mga magagaling na fancier, in-import pa yan nila. Lahi nito is same din ng mga John Arden nila, Boss Neil Cruz.
Galing to kay Burlington Loft. Sa peds niya, combination siya ng bigay ni Sir Vicentingo. Shoutout Boss Vicentingo. Yan, kinos yan sa mga John Arden nila Boss Rudy Tan. Tapos yung nanay ni Maximus, siya po yung 2K winner ko sa MMFC. Complete clocking 2 times sa Paris. Black check na Stickelbau cross sa Vandenbroek. So, itong inakay niya rito, 3-way cross siya. Vandenbroek, John Arden, tsaka Stickelbau. Ibon, ito nga pala yung mismong parents ni Maximus, ang ating Pursabuyog National Race Champion na ibon na nanalo ng Hyundai Accent na kotse. Ito yung tatay niya, yung John Arden, from the lines of Burlington Loft, tsaka Vicentingo. Napakagandang kak neto. Tataka nga ako sa mga player natin, hinahanap saan lagi mga black check eh. Kung titingnan nyo yung tatay niya, hindi naman siya black check, pencil siya eh. So, typical John Arden, ganda nung talukap ng mata niya, makapal yung tuka. John Arden kasi usually may mga regular eye color yan, pearl eye. Meron din golden eye. Mamahal ng ibon nilang John Arden nila kasi golden eye daw. Pero display lang naman sa loob. No offense pero kung papipiliin ako sa dalawang John Arden, kung parehas na nanalo, mas gusto ko yung golden eye. Pero kung isa naman hindi golden eye pero nanalo yung lahi, ito kasi mga nagcha-champion kila Burlington Loft. Ito yung may mga pasok nito eh. Champion sila sa MMFC, nagcha-champion sila sa PFC. Champion sila sa PHA. Mas gusto ko yung regular color na nanalo kumpara sa golden eye na pan-display lang sa loft. But then again, kumpara silang nanalo. Ito naman yung nanay ni Maximus. Ang lahi nito, Stickelbau from Negra Loft. Lahi ni galing kay Ariel de los Reyes na Novaliches, yung mentor ko. Mga linyada niya, puro mga pasok niya, parehas Arnold Francisco sa Stickelbau side, tsaka sa Vandenbroek side. Ang itlog nila siguro 3 days na to eh. 3 or 4 days. 3 days siguro. Di pa gaanong kita pero mapapansin mo, fertile naman yung itlog niya. Wala nang silip-silip sa sa ilaw. Malalaman nyo kung fertile ang itlog. Sa mga susunod na araw, tuturo ko sa mga newbie paano yung gagawin dyan. Yung iba kasi, tatawa ako sasabihin, pag silip na sa ilaw, after 5-7 days, wala pa daw ugat-ugat. Antayin daw hanggang mag-11 days, hanggang mag-18 days, huwag pakikialaman. Baka daw magpisa pa fake news sa mga mundo ng kaibunan eh. So ito, itong pairing na to, pag napisa, since next year yung MMFC, lalaban na ulit sila sa MacArthur race. So, siguro susukan natin ng MacArthur to, baka sakaling lumusot, who knows. Malalaman naman natin yan kung maganda pag inilipad na yung sisiw eh. Ito yung isa sa mga binibreed natin ngayon, parehas John Arden. Itong isang nasa kaliwa, John Arden inbreed ng tatay ni Maximus. So father and daughter pairing. Pasok din ng John Arden ni Neil Cruz. And then, ayan, yung anak niya, lalaban din natin MacArthur. So, galing sa tropa natin sa Saudi Arabia. Shoutout natin si Christian Fajardo IV ng Don Pulubilo sa Malolos, Bulacan. Itong ibon na to, ang kagandahan dito kasi talagang legit na Michael Bujic to eh. Binili nila Riyad Almusa. Ang parents nito 1,000 km clocker. Kinro sa 1,300 km clocker ni Riyad Almusa. Pinadala to sa Pilipinas. Itlog. Dito na siya pinisa. Mga utak yung mga tropa nating OFW eh. Kesa naman mag-import sila ng ibon. Medyo mahal pa masahe pag galing ng Saudi. Ang pagkakaalam ko, idadaan pa yun sa Qatar eh. Tapos from Qatar, saka pa lang lilipad sa Pilipinas. Medyo mahal yung bayad sa shipper eh. So ginawa nila, hinan-carry lang itlog, tapos dito na pinapisa sa mga breeder na naglilimlim. So hopefully bigyan tayo ng anak na maganda. Christian, yung isa na ito pag napisa, para dala ko dyan sa Malolos kasama ng gift bird ko sa yung isa pa. Bale, dalawang inakay dadaling ko dyan. Napapansin niya, hindi naman siya talaga golden eye din eh. Hopefully maglabas ng golden eye kasi nasa lahi naman nila. Pero for the meantime, masaya na ako rito sa Arden ko. Ito naman yung mga Stickelbau ko. On the left side, ito yung full sister ng lola ni Maximus from Ariel de los Reyes. Lahi nito yung mga Stickelbau ni Arnold Francisco. So solid to kasi talagang kukunat ng mga ibon na to. Pagdating sa dulo, pag smashan talaga, pag may matitira akong ibon, sila yun eh. Ayan, bata pa pero sinalang ko na, kaya naman eh. 6 months. Ito yung second clutch, kakasa ko siya kay Maximus eh. Panlalabang ko. Pero for the meantime, ito, stock muna tong anak nila. Itong Stickelbau na to, galing to sa Alano Brothers eh.
nakuha ko kay Carlo Morales. Ano yan inaanak na pamangkin din nila Sir Dadoy Alano. Fans nito parehas galing kay Adrian Alano. Bali siya po siya ni Nguso. 7-3 to line nila yung mga binread nila Sir Alano tsaka nila Janel Duca. Bata pa parehas. First time ni Kak Pumasta. First time namang makasta nitong hen. So ayan, mga meant to be pairing nila, no? Sana all may first time. Ito pang-infuse natin, pero since hindi naman sila totally na masyadong malapit na kamag-anak talaga, although isa lang nila, pwede natin ilipad yung lahi nito. Thanks for watching my video. Kung nagustuhan mo yung content, subscribe and like, tsaka paki-on na rin yung notification bell para updated tayo sa mga next episodes natin. Nga pala, or comment, reactions, anything na gusto mong malaman, pwede natin itanong sa mga tropa nating mga veterano. Isa-isay natin basahin yan. Who knows, baka matalakay natin sa isa nating mga episodes yung one of these days. Nga pala, don't forget to subscribe kasi paparapol ako ng ibon. Baka mamaya kasi sana sabihin mo na nabunod ka, hindi ka naman nag-subscribe. Yung tropa mo yung nakakuha. So, yun yung masaklap. Mas masakit pa sa breakup. So, again, ito nga pala si Lucas. Salamat sa panonood ng Maximus Love TV.